Magkwento ka tungkol sa mga bata. Si Bruno, makasarili at medyo sumpungin. Si Raquel ay kapritsyosa. Si Samuel, kinonsinti sila ng todo. Lumaki pala sila sa layaw. Ang anak mo? Sobrang bata pa siya. 2 taon pa lamang siya. Pero mabait siya. Palagi lang siyang masaya. Kagaya mo. Kailangan niya ang isang ina. Ako, ang inang kailangan niya. Alam ko naman talagang sasabihin mo sa akin yan. Alam mo, isa itong milagro. Sabi noon ni Samuel, ang buhay daw ay parang merry-go-round. Inilalagay nitong bawat isa sa tamang lugar. Naisip kaya niya na ako ang lugar na dapat mong puntahan? Sinabi niya yan sa akin bago siya namatay. Talagang ang walang katulad si Samuel. Ang alam nila, siya ang totoo nilang ama. Mahal nila siya. Bueno, sa tingin ko kailangan na natin sabihin sa kanila ang totoo. Oo. Pero hindi pa sa ngayon. Alam ko namang mahirap kalabanin ang isang tao na mayapa na. Pero sinusumpa ko. Gagawin ko ang lahat para makuha ang pagmamahal nila. Vuelve. Aunque vengas de Dios sabe dónde, aquí está tu paz. Hindi! Ayokong pumayag na pakasalan mo lalaking yun! Naiintindihan kita, anak, kung ayaw mo pang magkaroon ng kapalit ang iyong papa. Pero may 2 taon na ang nakalipas. At si Antonio ay mabuting tao. Tsaka ang papa mo ay konti lang ang perang naiwan. At si Mr. Lombardo ay napakayamang tao. Kaya mabibigyan niya kayo ng maayos na buhay at edukasyon. Tsaka higit sa lahat, mamahalin niya kayo. Basta talagang ayaw ko sa kanya! Bruno! Mama, magkakaroon po ba ako ng kwartong maganda? Mga laruan, mga damit? Oo, mahal ko, oo. Lahat ng gusto mo. Bruno! Magandang pagkakataon to para sa atin! Tsaka pangako, magiging maayos tayo. Pangako yan, mga anak. Sa kapangyarihang ipinagkaloob ng batas at syudad, kayo ngayon ay mag-asawa na pinag-isa ng kasal. Kasama na dito ang lahat ng karapatang ipinagkaloob ng batas. Gayon din ang tungkulin nyo sa isa't isa. Maaari na kayong pumirmang dalawa, pati na rin ang mga saksi. Please? Sige na. Please. Margarita, iabot mo sa akin si Alejandro, please. Halika dito, baby ko. Pakihawak. Bruno, Raquel. Ayan. Mula sa araw na ito, kayong tatlo ay magkakapatid na. Mga kaibigan, hayaan ninyo ipakilala ko sa inyo ang aking mga anak. Halika, dito ka sa akin. Ano ha? Takbo! Bilis! Dito! Wala ka pala eh! Tara! Panalo kami! Dito, dali! Lampa ka, Alejandro! Aray! Huwag kang iyakin! Panginoon kong Diyos, anong nangyari sa'yo? Nadapa lang po ako. Tingnan mo ang sarili mo. Ezekiel! Filipa! Halika kayo! Kasi naman, Mama, ang tangang yan, gusto maglaro pero hindi marunong. Marunong ako kaya lang pinatid mo lang talaga ako. Dapat marunong kang dumipensa. Madaya ka talaga, marumi kang maglaro. Ano ba nangyari Tumigil sa na kayo? kayong dalawa. Nako. Ano ba nangyari? Nagkapikunan sa laro, Filipa. Halika, mag-base ka muna. Pahamak si Alejandro, gusto niya lagi siyang kinakampihan na lahat. Pinatid mo raw kaya nadapa. Hindi yun totoo. Saka kung talagang gusto niya maglaro ng football, dapat handa siya sa ganung Pero pagkakataon. alam mo naman bata pang kapatid mo. Kaya protektahan mo siya. Unang-una, hindi ko siya kapatid. Pangalawa, hindi niya dapat ginugulo mga kaibigan ko. Makinig ka, Bruno. Alam kong hindi itong unang beses na may ginawa kang kalokohan kay Alejandro. Binato mo siya ng bola tapos tinulak mo. Lagi mo sinasaktan yung tao. Ayoko na siya makita. Alam mo kung bakit? Mas mahal mo siya kaysa sa akin. Hindi yan totoo. Pantay ang tingin ko sa inyo pati sa iyong kakambal. Pero hindi mo naman sa tunay na anak, Mama. Si Alejandro ay masunurin, mabait,
Basta nasabi ko nang nasa isip ko. Huwag mo akong hanapin, lalabas kami ng mga kaibigan ko. Masakit pa? Konti po. Ay, may maliit na bukol pero gagaling din kagad yan. Huwag ka mag-alala. Ba't di ako mahal ni Kuya Bruno, Mama? Hindi sa hindi ka niya mahal, kaya lang kasi si Bruno ay malaki na at ikaw naman ay bata pa. Palagi niya akong tinatabig pagkatapos pinagtatawanan at binabatukan. Mas mabait ka sa kanya kahit na mas bata ka pa at si Bruno ay may pagka-rebelde. Pero makikita mo pagdating ng araw magiging malapit na kayo na para bang tunay na kayong magkapatid. At sa isang banda, alam mo kung gaano kita kamahal. Alam mo na ba kung bakit nagdesisyon ako na ipangalan ng kumpanya kay Alejandro? Hindi mahal ko. Hindi ko maintindihan. Si Bruno ang panganay mong anak. Ang una mong naging anak. Oo, pero marami akong nababalitaan na siya ay irresponsable at tamad. Hindi yan totoo. Kung sakali man, dapat siyang bigyan ng oportunidad. Sana nga tama ka. Kaya nga nagpatawag ako ng meeting para malaman ang totoo. Alam mo, sang-ayon ako na siya ay rebelde, kaya nga kinausap ko na siya. At sinabi niya sa akin na ginagawa niya ang lahat ng kailangan sa school. Maayos din ang mga marka niya. Malalaman natin yan. Kung sakali nga, ay di kakausapin ko ang abogado para baguhin ang testamento. Miss Conchita, excuse. Nakita ko dito ang mga magulang ko. Alam mo bang dahilan? Oo, nakikipag-usap na sila sa career coordinator mo, Bruno. Expelled na siya. Pero kailan pa ito? 3 buwan na ngayon, ma'am. At ang totoo, wala siyang natupad na requirements sa regulasyon dito sa universidad. Wala siyang galang sa mga guro. At kahit na-expelled na siya, tumatambay pa rin siya dito sa campus na para bang nasa bahay lamang. Ginugulo niya ang mga dati niyang kaeskwela at higit sa lahat, ang kapatid niya si Alejandro. Sinabi ko na sa iyo na wala akong planong pabayaan si Bruno sa kabila ng nangyari. Ganon din si Raquel. Kahit na puro siya pasarap, pero dapat mong tanggapin na tama ang aking naging desisyon. Ang sakin lang naman, pag-isipan mong mabuti ito. Inisip ko na kung iiwan ko ang kumpanya kay Bruno, ilang taon lang wala nang matitira doon. Ipinakita niya kung gaano siya ka-irresponsable. At saka hindi ito isang laro lamang. Mana niya ang pinag-uusapan dito, pati ang sayo. Utang na loob, Antonio. Bigyan mo siya ng pagkakataon. Pwede pa magbago si Bruno. Huwag mong ipilit, Victoria. Huwag mong kalimutan ang anak natin ay si Bruno at hindi si Alejandro. Si Alejandro ay hindi mo nga anak, pero tunay ko siyang anak. Okay, sige na. Patawad, patawad. Huminahon ka lang. Kailangan mo tanggapin na hindi kayang humawak ni Bruno ng mabigat na responsibilidad. Ang sabihin mo, hindi mo siya mahal dahil pinalaki siya ni Samuel. Siguro iniisip mo na yun ang dahilan kaya hindi siya nagmana sa'yo pero hindi mo dapat ituloy ang desisyon mo. Dahil mas lalo siya nagiging rebelde. Hindi ka niya mapapatawad dahil mas pinaburan at pinili mo si Alejandro. Pantay ang pagtingin ko sa kanilang tatlo hanggang sa pagkakataong ito pero wala tayong magagawa. Tanggapin natin, Victoria, na bawat isa sa kanila ay may limitasyon at aminin natin na hindi natupad ang pangarap natin kay Bruno. Dahil naramdaman niyang ayaw mo sa kanya kaya ganun ang naging ugali niya. Anong ayaw? Pinararatagan mo ako ng hindi parehas. Kahit saan tignan, pareho tayong dapat sisihin. Hindi naman patas na si Bruno magbayad ng pagkakamali natin. Huwag mo asahan na ayaw ng kumpasya mo dahil hindi ako sumasang-ayon. Wala na akong balak na makipagtalo pa sa'yo. Pero huwag mo asahan na susuportahan pa kita sa oras na ito. Diyan ka na. Sandali! 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 Victoria! Oh! 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 Antonio! Antonio! Tumawag kayo ng ambulansya! Utang na loob! Antonio, magsalita ka! Ang ambulansya! Tulungan niyo kami! Doktoro, ambulansya! Antonio, magsalita ka! Antonio, magsalita ka! Ipinamana niya lahat sa kanya? Kalokohan to! Hindi ako papayag. Mr. Albenis, hindi pa ako tapos sa pagbabasa ng testamento ng iyong... Lilinawin ko, hindi ko siya ama at natutuwa akong namatay siya. Huwag mo nang ulitin yan, Bruno! Ibig sabihin, wala talagang iniwan sa amin si Papa? Mrs. Victoria, itutuloy ko na ba? Please lang. Pwedeng pumasok? Sige. Narito ka ba pare pagdiwang ang tagumpay mo? Hindi to tama! Lagi niya sinasabi na kami ni Raquel ay parang tunay niyang anak pero iniwan niya kaming pulubi.
Niloko lang niya noon si Mama para magpakasal sa kanya. Pinatatawad kita dahil nauunawaan ko nararamdaman mo. Pero hindi totoo na walang iniwan sa'yo si Papa. Sa testamento, sinabing sa'yo ang bahay sa Cancun at ang Pedregal ay kay Ate Raquel. Pero sa'yo naman ang kumpanya. Oo. Pero may obligasyon ako sa inyo ni Ate Raquel na bigyan kayo ng allowance para hindi kayo manibago sa estilo ng pamumuhay niyo sa kasalukuyan. At saka pwede kayo magtrabaho na kasama ko. Bilang katulong mo. Natural hindi, Kuya Bruno. Kung gusto mong manatili dito, paupahan mo ang bahay sa Cancun. Pwede mong gawin yun. Isa pa, gusto ko lang sabihin sa'yo na hindi masama ang aking ama. Mabuti siyang tao at parehas. Walang hiya kang hayop ka. Mas gusto ko pang mamatay kaysa tanggapin ang limos mo. Sa bagay, ikaw ang mamamatay. At anong nangyari? Anong sabi niya? Pinaliwanag ko pero galit pa rin siya at karapatan niya yun. Hindi sana ganito ang ginawa ni Papa. Tama ka dyan. Kung hindi lang sa nangyaring aksidente, may oras pa sana siya para magbago ng isip. Opo, maaaring ganun nga. Ngayon ikaw na ang may-ari ng lahat. Anong mangyayari, Alejandro? Wala. Walang magbabago. Kaya pa rin ang dati. Tsaka, alam mo namang mahal kita. Ang ganda naman. Hello! Hello! Anong ginagawa mo? Eto, inutusan ako ng may-ari na mag-inventaryo. Dahil aalis na nga ako rito. Uy, ibalik mo ang postcard na yan, kundi ako magbabayad niyan. Ay, patingin lang ah. Ay, oo nga pala. Di ba dapat nasa eskwelahan ka? Hindi, kasi absent ang teacher ko sa computer eh. Nakuha mo na ba ang damit mo? Oo. Iniwan ko sa bahay. Hindi mahal at sobrang ganda, pero cute ang pangkasal kong damit. Nakakaingit naman. Hindi ako makapaniwala na ikakasal ka na sa isang gwapong lalaki at aalis ka na dito. Alam mo, yun kasi ang gusto niya. Pero tutulungan ko pa rin si tatay at ikaw. Hanggang sa magkaroon ka ng diploma sa eskwelahan at magandang trabaho, sana naman kaagad po. Ay, hindi. Isa pa, huwag mong isipin na mayaman si Alejandro. May maganda siyang trabaho pero hindi milyonaryo. Kahit papaano marami siyang pera kesa sa atin at ang ganda ng bahay niya. Tama ka. Ang pamilya niya, darating ba sa inyong kasal? Sa tingin ko hindi. Ang mama niya at kapatid ay nasa Estados Unidos. Anong ginagawa nila? Malay ko. Alam mo, kung ayaw niya magsalita, malamang meron siyang dahilan, no? Malay natin. Siguro katulong sila at nahiya siyang sabihin. Ibibili mo ba ako ng damit para sa kasal mo? Sa West lang yung kasal. Ano Tsaka naman? yung verde, yung huling binili ko sa'yo, maganda yon. Ay, hindi. Gusto ko ng bago. Sige. Anong problema? Susubukan kong bilhin para sa'yo. Talaga? Masaya ako para sa'yo, ate, kasi ilang araw na lang magiging Mrs. De Lombardo ka na. Talagang sikat ang apelido nila. Siguro. Pero si Alejandro ay simpleng tao. Oh, pero baliw ka sa kanya. Siyempre, mahal ko yata siya. At siya? Siyempre, balidit siya sa akin. Ay, talaga? Bibigyan mo ba ako ng cellphone sa birthday ko? Ano ka? Ako nga walang cellphone. Eh ano? Sige na, merong hulugan. Yung ibang kumpanya nga, libre lang yun eh. Walang kapalit. Oo. Pero pagkatapos, obligado kang bumili ng card nila. Ay, anong Okay, sige, problema? ganito. Kapag nagtapos ka, nang may karangalan, reregaluhan kita. Ay, ate ko. Ang ganda-ganda mo talaga. Di ba huwag mo nang akong bulahin? Mukha mong manikang ito. Ten, ten, ten. Sir, Maganda ito, Pedrito. Maganda. alam mo, ayaw ko talaga magsinungaling sa anak ko. Naalala mo kung gaano siya nagalit nung nalaman niya na inilagay natin sa bodega ang mga pirated na produkto noon. Excuse Yan me, nga, sir. eksakto. Yung issue na yan ang sasabihin ko sa'yo. Si Rufino gusto niya akong muling makipagsosyo. Sa mga ninakaw na produkto na naman, Paano ka nakasiguro? Alam mo? sigurado ako dyan. Ano ka ba naman? Alam mo naman kung gaano kadelikado ang pumasok sa ganyang uri ng negosyo. Oo, pero okay lang yan. Malaki naman ang ibabayad nila sa atin. Ako ang masikaso dito para makakuha tayo ng doble. Maniwala ka, hindi sapat na pampiyansa ang kikitain natin doon kapag nahuli tayo ng mga otoridad. Isipin mo kapag nakuha naman nila ang mga kontrabando sa atin. Tandaan mo, sa huli magbabayad pa tayo kay Rufino na walang kinatatakutan. Titira ka pa rin ba sa Sassy? Ang
meron akong pakiramdam na hindi magtatagal, ipopromote siya. Ay, ang saya-saya naman. Sana makapag-asawa din ako ng lalaki Sana kagaya niya para maging masaya din ako. Isa na lang ang kulang sa kanya para maging perpekto. Hindi mahalaga sa akin ang pera. Para sa akin si Alejandro ay perpekto. Ang cool. Oo nga. Alam ko magiging madali ang pera sa atin ang dahil dyan. Ano pang hinihintay mo? Sige na, para meron kang pambili na regalo ng anak mo sa araw ng kasal niya. Yan nga ang problema. Dahil ang mga anak ko ayaw nilang pumasok ako sa iligan na gawain, sa masamang negosyo. Kaya ayaw kumasangkot sila sa mga problema. Lalo na sa ngayon, magpapakasal na ang panganay ko sa isang lalaking disente. Kapag nalaman niya, mapapahiyangan ako. Huwag ka nang umatras. Maniwala ka, walang masamang mangyayari. Sinisiguro ko yan sa'yo. Huwag na lang, kaibigan. Huwag nating guluhin ang buhay natin, utang na loob. O sige, bahala ka kung maatras ka na, kaibigan. Pero ako, tuloy ako. Dadalhin na namin agad sa bodega mga produkto. Doon namin lalagay.